Kamusta na po kayong lahat dyan at welcome po sa Tito Manny TV. Bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa ating mga videos na i-upload. At gusto ko rin pong pasalamatan yung pong mga nagko-comment sa akin na maganda daw itong aking mga halaman. Ito pong ating pang-background. Salamat po sa pagpansin ninyo kasi po nung panahon ng pandemya, dahil hindi po nakakalabas sa mga tao, dumami po ng dumami itong mga halaman dito sa aming bakuran. Malay nyo sa susunod. Makikita nyo na lang ako, nagla-live selling ako ng mga halaman. Anyway, tuloy na po tayo sa ating topic for today. Drug artist na si Pura Luca Vega inaresto sa Maynila. Inaresto at nakadetine sa Manila Police District Station 3 sa Quiapo, Manila ang controversial na drug artist na si Pura Luca Vega ayon po dito sa Balitang Bayan. Sinabing dinakip si Pura sa bisa ng warrant of arrest na inilabas bunsod ng reklamong isinampa laban sa kanya dahil sa pagtatanghal niya na nakabihis na tila santo at may tugtog na ama namin. Ang reklamo laban kay Pura ay inihain ng mga deboto ng itim na Nazareno na Hijos del Nazareno. Inakusahan nila si Pura na nilabag ang Revised Penal Code Article 201 at binastos ang paniniwala o relihiyon ng iba. Pura Luca Vega was arrested after failing to attend the preliminary investigations of the criminal case filed against them in Manila, sabi ni drug den creator Rod Singh. Ayon kay Singh, inilabas umano ang arrest warrant despite filing a motion to reopen today. There was no subpoena received by PLV or their team for the preliminary investigations in Manila. Meanwhile, PLV diligently attends their preliminary investigations in Quezon City. Sabi pa niya, drug is not a crime. Free Pura Luca Vega. Nitong Hulyo, inireklamo rin si Pura ng mga leader ng Philippines for Jesus Movement sa Quezon City. Sa nakaraang panayam, sinabi ni Pura na hindi niya layon na mambastos sa ginawa niyang pagtatanghal na pinatugtog ang ama namin sa remix version. I just want to create a narrative that despite all of this, Jesus, as the embodiment of God's love for all, does not forget about the oppressed, including the LGBTQIA+ community. Hindi nga ba itong si Pura Luca ay ginawang persona non grata sa napakaraming lugar? Tapos ang sabi lang ni Pura Luca ay, what did I do wrong? Parang lumalabas pa na biktima itong si Pura Luca. Yan ang napapala ninyo. Akala ninyo makakapagtago kayo sa likod ng sinasabi ninyong sining o art. Dahil sinasabi ninyong meron kayong freedom to express your art, to express whatever na gusto ninyo. Tapos kapag ganito may bastusan na ang mangyayari at kayo ay nadimanda, magtatanong kayo, where did I go wrong? Tapos sasabihin ninyo, drug is not a crime. Free Pura Luca Vega, liwanagin po natin. Drug is definitely not a crime. Pero hindi naman po yun ang dahilan kaya idinimanda si Pura Luca. Siya po ay idinimanda dahil siya ay nag-perform ng isang religious song, yung pong ama namin, sa kanyang sariling bersyon. At ito po ay naka-offend sa mga religious people. So hindi nyo pwedeng ipagdiinan na kayo ay nag-i-express lang ng inyong mga beliefs. Kung kayo ay nakakatapak na ng paniniwala ng iba, hindi na po tama yan. Ngayon, ang pagkakataon para ipagtanggol mo yung sinasabi mo, Pura Luca. Kaya lang, huwag niyong pagpilitan na drug is not a crime. Hindi po kayo dyan idinimanda. Hindi po yan ang dahilan. Because if drug is a crime, magsisiksikan kayo sa loob ng presinto. So, huwag po nating lituhin ang mga tao. Hindi po kinasuhan si Pura Luca ng dahil siya ay drag queen. Siya po ay kinasuhan dahil sa isang performance na naka-offend sa sensibilities at sa relihiyon ng ibang tao.
yan po ay magkaiba. Okay? Harapin mo na lang yan. Kasi pinaninindigan nyo yung rights ninyo. And then you have to face the consequences. Diyan natin ngayon malalaman kung tama yung pinaglalaban ninyo. Yung sinasabi nyong freedom to express yourself. Kasi hindi naman absolute ang freedom. Lalo na kung kayo ay may tinatapakan ng ibang tao, hindi nyo na po pwedeng igiit yung sinasabi ninyong freedom. Or you are just expressing your art, or this is your way of showcasing your brand of religion. So hihintayin po natin yan kung ano ang magiging kaganapan, kung saan hahantong itong paglilitis kay Pura Luca Vega. Sino kaya ang mga susunod kay Pura Luca Vega? Teka muna ha, meron pa po tayong dalawang mga performers na kinasuhan din. Isa na dito, si Vice Ganda. Kung natatandaan po ninyo, na nahaharap sa kasong kriminal ang controversial na host ng noontime show na It's Showtime na si Vice Ganda at ang kanyang partner na si Ayon Perez. So ito po ay bukod doon sa suspension or yung kaso nila dito sa MTRCB. Meron din pong nagsampa ng demanda kanila Vice Ganda. Ito ay makaraang maghain ng criminal case ang grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas laban kay Vice Ganda at sa kinakasamang si Ayon Perez. Alam na po natin, yan po ay tungkol dun sa kainan ng icing sa isang segment ng It's Showtime. Sa ngayon po, parang wala pang update dito sa kaso nila Vice Ganda. Huwag naman po sanang dumating yung araw na mababalitaan na lang natin na dinampot si Vice Ganda sa si Ayon Perez sa bisa ng warrant of arrest. At meron pa pong isang celebrity na nahaharap sa kasong kriminal. At ito po si Tony Fowler. Kung matatandaan po natin, a few days ago, si Tony Fowler po ay sinampahan din ng kasong kriminal ng KSMBPI. The same group na nagsampa ng demanda kanila Vice Ganda at Ayon Perez. Ito daw po ay dahil sa mga malalaswang video na inilabas ni Tony Fowler sa kanyang YouTube channel. At marami ka namang maririnig talaga sa mga netizens na ito ay talagang malalaswang video. Kaya lang, naglabas po si Tony Fowler ng statement at pinaninindigan niya na para sa kanya, wala siyang ginagawang kasalanan. Dahil ayon po sa kanyang statement na inilabas, sabi po ni Tony Fowler, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, lib ko, opinyon ko, at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Kapag ganyan ang katwiran ng bawat isa sa atin, mawawalan po ng kaayusan ang ating buhay. Kung lahat na lang tayo ay magiging ganito ang mindset na katawan ko to, pag-aari ko to, gagawin ko ang gusto ko, sasabihin ko ang gusto ko, kakantahin ko ang gusto ko, sasayawin ko ang gusto ko dahil ito ay pag-aari ko. Dahil hindi nito inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Mali naman yan. Kung ito ang inyong way of thinking, pwedeng-pwede nyong gawin yan in the privacy of your own home or in your own room. Once na yan ay inilabas nyo, ipinakita ninyo sa publiko, hindi nyo na pa pwedeng ipag-iitan na akin to, sarili ko to. Yung pala sarili mo pala yan di, sarilinin ninyo. Ganun lang po kasimple yun. Ito ang naging mindset nitong tatlong to. Ni Tony Fowler, ni Vice Ganda, ni Pura Luca Vega. Katawan ko to, pag-aari ko to, at pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Nabalitaan niyo yung concert ni Vice Ganda kung saan naghalikan sila ni Ayon Perez sa harap ng napakaraming tao. Nasa stage po sila doon at sabay pa silang nag-dirty finger. Dahil para sa kanila, sarili nila yan. They have the freedom to express their love. Ganyan din
Si Pura Luca Vega, sarili niya yan. Meron siyang karapatan i-express ang sarili niya in whatever way they want. Hindi po ganun gumagana ang ating mundo. Tulad ng sabi ko, you can do whatever you want nang hindi kayo pupunahin ng ibang tao, but do it privately, sa sarili ninyong tahanan, sa sarili ninyong kwarto. Dahil once na yan ay isinapubliko nyo, wala na po yung privacy ninyo. Isinare nyo na po sa maraming tao yan. So hindi nyo na po pwedeng sabihin sarili nyo, pag-aari nyo. So I just hope itong si Vice Ganda at itong si Tony Fowler ay sumunod sa procedure itong mga kaso nila at doon nila ipaglaban yung kanilang mga rights. Tandaan po natin, lalo na sa kaso ni Pura Luca Vega, you cannot mock God dahil siguradong babalikan ka ng langit. Ito naman sa kaso ni Tony Fowler at saka ni Vice Ganda. Okay, buhay niyo yan, sarili niyo yan, pag-aari niyo yan. Hindi po natin hinuhusgahan si Vice Ganda, si Ayon Perez, si Tony Fowler o si Pura Luca. Dahil meron po tayong korte para sila ang magdesisyon kung meron bang nagawang pagkakamali o pagkakasala itong mga taong ito. Maghihintay lang po kami at aantabayan na natin kung saan hahantong itong mga demandang inihain dito sa mga celebrities na ito. Isang tanong lang po sa inyo. Tama po ba yung sinabi ni Tony Fowler na buhay natin ito at karapatan natin gamitin ito kung ano ang gusto nating gawin, sabihin, kantahin, sayawin nang makikita ng publiko? Okay sana kung sa pribado yan. Pero once na yan ay isinapubliko, ibang usapan na po yan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, marami pong salamat.